Yung standard niya itong Vitor, weather ko eh. I-weather mo yan? Yung standard version? Hindi, yung isa. Yung red, di ba? Yung red. Pares tayo ng gaming chair, JB. Pares ba? Oo. Ito, yung puti. Ito Ito yung ako dito weather sa mo. katana niya. Ganda ng Haba. katana. Parang sa Barbatos. Ganda. HG lang to, di ba? Pero 1/100 yung size niya. Ito, 100 siya. Tapos, pero 1/24 siya yung scale niya. Ito yung una ko ginawa. Yung pinost ko. Kinumpleto mo no? Tapos sabi mo, may lalabas na bago. Ito yung weather. May lalabas na bago, di ba? Yung parang aerial version niya. Nako, kailangan mo yan. May propeller. Kailangan mo yan. Ito nga natutokso ako rin. May pagka-helm wedge rain car yung style. Ano yun, sinema sa akin? Pero kulay green. Hexagear, nako, mahal yan. Meron pala sa meron pala sa Vivian Blue eh. Dapat ito. Wolf Zerker. Parang Helmwig nga, no? 1/24. Tapos yung mace niya nakikita mo, yung mace niya, pwede mo siyang gawing espada. Transformable yung yung weapon. Masaya. Pero iniwasan ko itong bulk arm eh. Pero itong design na to, anong ganda eh. Alin ba yan? Sabi ko Vitor lang. Sa gear. Ibang na to pala dito, no? May nung photo pala sa Vivian Blue. Kaso sold out na pala dito siya. Gusto ko may chan. Spider-Man na may chan. Ayos yung weapon na pwede mo siyang iba-ibahin. Dudumain ka na to. Nag-weather ako ngayon, Sep. Weather lang. Weather. Maulan dito ngayon. Hindi ko pa masubukan yung Lap trip. Hindi ko pa subukan yung bago kong airbrush. Di pa? Try niya na ba yun? Yung ba yan? Yung sa Hobby Mio? Yung airbrush. Washless airbrush. Yung pwede yung marker or diretso bote. Nung sinil mo sa taas yung ano na yun, di ba? Parang lumang klaseng airbrush na yun, pero ngayon lang siya in-adapt ng wash-free airbrush ito. Meron ka? Nakakuha ka ba nun? Ito yun, di ba? Pero Hobby Mio. Display. Yan. Ay, display pala, sorry. Yung Hobby Mio na alam ko yung naman niya. Yung mini compressor. Kaso pag ganito, kailangan yung paint mo, di ba, parang nakaano na siya. Ita-transfer mo sa bote na yan. Ita-transfer mo na sa bote. Kaya, yan ang nila eh. Nagbibenta sila ng mga separate na bote. Hindi pwede sa akin to. Kasi sobrang kuripot ko. Hindi ako bumibili ng individual na paint colors. Tapos minimix ko sa mismo. Dun sa cup niya sa taas ng Ganun ako mag-mix eh. Okay. Yung ratio ko by drops. So, kung gusto ko mag-mix ng green, magkukuha ako ng blue and yellow, ganyan. Kaya uneven lahat ng kulay ko kasi iba-iba yung hindi ko ma-perfect yung ratio each time. Kasi parang ang gastos nito sa pintura eh. Diba? Parang pang straight na talaga. Next time na ako kukuha niyan. Ano yung shipping dito sa Vivian Blue? Sa kanila? Halos same lang sa HLJ, pre. So, mas maganda pa rin talaga pag madami. Oo. Mas magandang marami pa rin para sulit yung shipping, no? Kailangan in bulk. Mas yun. Bandai, grabe mag-release ngayon, Sunod-sunod. Ginagawa nila ngayon. Ginagawa nila yung isang baksakan. Parang alam nilang magpapasko, may pera mga tao. Sunod-sunod nila eh. Ayun, yung Barbatos expansion. Wala pa akong Barbatos, pero ayun, kumuha na ako ng expansion. Tigang. Dinadami mo pa ako kanina eh. Wala akong pera. Ang daming uyo. Matik yan. Kumuha na ako ng sako na yan. Aling sako? Yung high mobility. Asan? F91. Yan, yung high mobility. Ito gusto ko.
138. Ito gusto ko. Laki nito eh, no? Wala lang akong pwesto eh. EXS 1.5. Maganda yan. Popular yung XS. Oh, yun, no, expansion parts. Yan, yun yung expansion mo. Ito in order mo na? In order mo na? Inunahan. Ganda nito, oh. Dinalawa ko na nga kasi baka si Roy biglang magano. Salamat. April pa na. Nalungkot lang ako. Wala akong pera eh. April pa naman yan. Ang ganda nito, oh. Kung upcoming yung metal build yan, ano kaya yun? Calamity version? Calamity War version, yung may boomerang. Boomerang Nino. Meron ba na metal build? Ay, yung Barbatos. yung Marchosius ba? Ano ba? Metal. Yung may kapa. Yan. Yung Marchosius nga. Mark Poses yun, di ba? Mm. Yung pinicturean ko noon ni Ultramarine guy. Oo. Lap trip yun eh. No? Guys, we're on Spotify. Makinig naman kayo. Nang makawa. Yan ang boomerang. Boomerang. Ano to? Yan. Metal build. Okay na to. Sobrang madumi na to. Ito. Hmm. Ano to? Parang boomerang na malaki. Oo nga, saan galing yan? Oo, boomerang nakalagay. Parang ngayon ka lang nakita yan ah. Extra lang ata ito eh. Bago ba nila, lalabas ba nila yan sa upcoming na, Baka. na Parang, movie ba o ano? Hindi ko sure. ngayon ko lang nakita yan. Dami ng detail, oh. May hawakan siya dito. Permanent handle dito. Metal build to. Hindi to ba ano? Hindi to NG. Oo, metal build siya. Yan yung kay Ultramarine. Shoutout Ultramarine. Hindi, Mark Rosas yun eh. Mark Joseph ba yun? Ay, hindi. Pero, Barbatos. Barbatos to. oo nga na. Fourth form. Iba to, iba. May kapa. Ganun. Lahat na lang ng Calamity War, may kapa. Trip. Lakas ng trip. Imagine mo yung ano, no? Imagine mo, no, kung paano nila ginawa yung ganyang kalaking kapa. Yung nga rin iniisip ko eh. Sino nagtahi? Kasi isang malaking piraso lang siya. Siyempre, in order yun. Shopee. O kaya ano, Shane. Kapa. Ano kakaiba yung paa niya? Sexy nga eh. Yan. Ayun, no? So ibang metal build pala to. Iba nga yung kay Ultramarine. Iba pa yan. Sabi. Iba pa yun. Yung Marchosius yun. Ito kakaiba to. So kaya galing yung boomerang na yan, no? Nakakainis. Nainis. Oo nga. Boomerang. Boomerang mace ang tawag. Pakamahal lang kasi ng metal build. Oo. Yeah. Ano siya? Ano ba yun? 35,000 yen. So, magkano yun? 15? $297. Ito. 15K? 13,000 sa pesos. 13,000. Yan. Pre-order starts soon. Ships June 2026. Ayun, no? Mace boomerang. Parang naging mace yun. Kasi blunt. Ang pogi niya eh. Maano ko ba, Sep? Ma-IBO? Pero yung lupus, Oo. yung lupus, UC and IBO. may mga in-improve din sila na parts. 297. Kano yan sa piso? 13,000. 13 to 14,000. 15,000. Pwede na. Considering na MGEX is nasa 9,000. Tapos ito, bakal. 13,000. Trade ko cellphone ko. Iyak mo na ako. Ganda eh, no? Pero gusto ko ng metal build kahit isa lang. Tapos pwede na akong mamatay. Isang metal build lang. Solve na ako. Huwag naman. Ano ka na? Magpakabait ka na pa. Malay mo bilang ano yun. Ni Jean, ako hindi. Ni Commander. Hindi. Ano yung meron sa mata?
Sticker yung mata eh. Parang hindi ko nakaganda yung ginto dito. Ano bang mas ko close up pa? Gunmetal to, no? Yung pagkabakal niya. Oo, yung gunmetal yung ano. Nagdumi na ako. Nala ko IBO yung ano eh. IBO yung nag-reintroduce sa akin sa ano sa Gundam. Kaya ako rin Actually, ako rin. consider na ano. Kaya ako nag-start din na sa pag-model kit. Ayan, yun din yung pinang-influensya sa akin. Yung ano, IBO din. Kasi parang ano, 'di ba? Dati napapanood ko ng bata ko Gundam Wing. Tapos hindi ko masyado naintindihan yung story ng tao kasi paputol-putol yung node ko tapos hindi ko masyado ma-appreciate. Tapos parang naghahanap ako ng mapapanood nung nakaraan years ago. Parang kakatapos lang yata ng season ng Game of Thrones. Tapos naghahanap ako ng kapalit. Kasi tinry ko lang panoorin yung IBO. Nung una, napanood ko yung unang episode, parang nainis ako siya. Bakit mga lalaki nakahubad to? Kasi nga construction worker sila. Diba? Mga construction worker sila. Kaya nga Child soldiers. Yung lalaking nakahubad, pwede namang hindi sila nakahubad. Pero alam mo pre, ibang klaseng fan service yata itong napapanood. Gagi, alam mo ba yung hipag ko? Nagustuhan ko kasi dyan eh. Yung hipag ko hindi siya mahilig sa Gundam. Pinanood ko yung IBO, tinapos niya dahil sa mga lalaki na yan. Ayun nga. Effective. Kaya nga. Parang, kaya inisip ko, diba, hindi yata para sa akin itong palabas na to. So, kaya iba pa rin ko siya, yung bakal talaga. Pinanood ko yung unang episode. Tapos kinalimutan ko siya for a while. Tapos binalikan ko siya siguro mga a few weeks later kasi sobrang wala talaga ako mahanap na mapanood. Kasi galing nga ng Game of Thrones, diba yung maraming namamatay. Oo nga. Tapos may nabasa ako na IBO, parang yung description sa kanya is Gundam na Game of Thrones. So, sige na nga. Totoo lang, tiisin ko lang yung mga lalaki na nakahubad. Bro. Ganong Game of Thrones yun. Busit na busit pa rin ako sa huling season yun. Kasalanan ni yun eh. Ni Orga. Sino yung writer nun? Oo nga. Yung writer nga. Yung sa Game of Thrones, George hindi kasi Martin. niya matapos eh. No? Hindi kasi niya matapos tuloy, walang mapaggamitan, walang na source yung ang tawag dito, yung mga showrunners. Pero yung director ng IBO, baliw yun eh. 'Di ba parang may nabasa ako gusto niya patayin lahat. Tapos parang pinigilan lang siya ng mga oo. Pinigilan lang siya ng mga employee niya para Pinigilan lang. Parang wag naman, parang ganoon. Naawa. Gusto patayin lahat. Give chance for sequels naman daw. Oo. Yan din yung Gundam series na napapanood ko si Commander. Ay we. Gusto niya. Kaya ang ginawa ko, pinanood ko siya in advance, no? Tapos pinapanood ko sa kanya. Kumbaga, gusto ko makita yung reaction niya pag namatay yung mga sinitsira niya yung mga characters. Ano sabi niya? Rin yun, Umiyak siya. Hehe. Oo, napaiyak din. Parang sa One Piece yung kay Ace noon. Paiyak ko rin siya. Na-attach siya. Dumi ng kamay ko. Okay. Anyway. Sorry na disturb ako sa weathering. Pagkatapos ng IBO, medyo na-hype pa ako sa Gundam. Pinanood ko naman yung Gundam Seed. Kasi yun yung at that time yata ni-release siya sa at that time ni-release siya sa Gundam Info. Yung buong Gundam Seed na libre. Libre yung panoorin. season 1 niya. Uh. Libre. Edi
nasa hype pa ako nung Gundam na to. Eh, di sige, panoorin ko lang. Kahit nagalit na galit ako sa itsura ng mga characters niya. Visit si Play. Tapos, after nun, yung sumunod na pinanood ko, nung nabasa ko na si Gundam Seed daw is parang retelling, parang different retelling of Universal Century. Totoo. Yung first series. Parang sobrang parallel daw yung mga nangyari doon kung paano nakuha yung yung Gundam sa start hanggang sa dulo. So, hindi na-curious ako. Pinanood ko yung UC. Tiniis ko yung episodic na niya, na format niya. Ng UC. Kasi 'di ba yung UC, yung pinakaunang series niya, dinesign siya as parang Monster of the Week yung format. Oo nga. Ganun na every week may iba siyang kalaban because to sell toys, pero kahit pa paano na-pivot nila towards real robot type na Ayun, natiis ko yun. Tapos nagpahinga ako ng konti. Tapos pinanood ko yung mga ibang 8MS team, ganyan. Yung mga mas maikli na episodes. Kasi 50 episodes yung di ba? Yung UC na original. Oo. 50. Yung 079. Ang sipag nila gumawa ng episodes nun. Siya pati si Zeta, pinanood ko rin si Zeta. 50 plus episodes din yata yun. 54. Yung seed alam ko 50 rin eh. Or something ba? Basta Tapos, nagbe-break ako in between mga Universal Century na series. Nanonood ako ng ibang timelines. Tapos, nung nasa na ako, Double Zeta, hindi ako makalampas ng episode 16 yata, 17. Basta hindi ako umabot ng episode 20 kasi nakakainis yung ginawa nilang Kenkoy. Yung Di ba? Parang kasi nagarit yata. Yung Double Zeta, ginawa nilang nakakatawa. Kasi nagarit yata yung mga tao kay Tomino. Kasi sobrang dark daw yung nangyari sa Zeta. Tapos kailangan nilang mag-appeal to a younger audience. Kaya ginawa nilang medyo ginawa nilang Kenko yung first half of parang hindi ko siya matuloy. Nireklamo nila yun. Sabi sa akin, parang yung maganda second half daw. Oo. Yung maganda eh. Parang yung second half. Yung second half ng Double Zeta, daw siya, return to form. Na naging seryoso bigla. Hindi ko pa naaabot eh. Hindi ko pa naaabot yung second half kasi inuunti-unti ko yung Double Zeta kasi nakakainis yung pagka-kenkoy niya per episode, so yung mga earlier episodes. Parang pilit ba? Parang pilit? Parang hindi bagay. Kasi coming off from Zeta, kung gaano ka-dark yung nangyari kay Camille. Na siya, 'di ba? Parang nagkaroon siya ng mental breakdown din. Parang lahat na ng bida nagkakaroon ng ganun. Tapos biglang magiging comedy. Oo. Mga nasasampal ni Noah. Nasasampal. Yung Zeta hindi ko pa napanood. Nasampal din ba si Camille? Kumalala. Oo, nasampal din siya. Nasampal din siya. Nasampal. Parang yung pinanood ko nga, naalala ko yung pinanood ko yung Unicorn, hinihintay kong sampalin. Diba na naman, pero hindi pala sinampal eh. Kala ko sampalin niya rin. Nahihirita rin kasi ako dun eh. Yung sa Unicorn. Kay Manager? Nahihirita ka? Oo. Nahihirita eh. Yeah. Pero kasi siya eh. Bata kasi kaya. Actually ako rin nahihirita ako kay Manager. Sa bagay, lahat ba sila bata? Lahat nga sila bata. Pero kung napansin mo, may mga bida rin Kanya-kanyang tantrum. na
masyadong maangas. Like, ayun si Iyo. Tsaka si Mikazuki. Mm. Ayun. Lahat naman sila mayabang eh. Sino? Di ba strong yung character siya na si Amuro mayabang. Talaga, hindi ko Si napansin. Camille may ego din. Di ba, Nagka-ego. lahat sila parang may something, lahat sila oo. Si Camille, ewan ko baka dahil yun, babae yung pangalan niya. Di ba kaya nga nagsimula yung buong Zeta dahil tinawag siyang babae. Oo nga. Oo. Pero, di ba? Tapos si si Banagher wala. Banagher yata wala. yung Zeta Pero yung kasi, mga early main characters. hindi, yung Zeta kasi hindi ko pa napanood, pero yung Double Zeta, alam ko yung Double Zeta. Di ba may attitude din si Judao? Oo, alam ko may attitude si Judao. Napanood ko rin yung Double Zeta kasi parang randomly na play ko siya sa isang anime website. Tapos alam ko nga si Judao nagkaroon ng sa manga ng Crossbone, parang nag-ano siya doon. Umabot siya sa Crossbone. Tapos matanda na siya. Umabot siya sa Crossbone. Oo, Teka, Crossbone is used. using Crossbone. Crossbone, oo, use it. Yung mga maliliit talaga? yan. 90. Tapos Oo. yung, diba sa Crossbone, yung mga designs nila sobrang pirata. Parang mga pirates, yung team nila, diba? Yung Double Zeta ni Judao doon, parang pirate din, may peg leg nga eh. Naka-peg leg yung yung Double Zeta niya. So, ano nangyari dun sa niya? narinig mo Double ako Zeta niya? hindi, yun lang yun. Parang nung nakita ko yung scene na yun, na umabot si Judao sa Crossbone, tapos matanda na siya. Tapos yung design ng Double Zeta niya, parang naka-peg leg, naka-pirate team na rin. Parang doon ako nag-start na. Sige, panoorin ko yung Double Zeta. Parang na-curious ako. Pero malaki pa rin. Oo, malaki pa rin. Malaki pa rin siya. Sobrang battle damage. Makita mo yun sa Gundam Wiki. Saan ko ba nabasa? May parang nabasa ko, si Camille dapat daw sa original na series, sa original na Zeta, namatay daw dapat siya. Oh? Supposedly namatay siya. Tapos pero ni-retcon sa Double Zeta. Pero originally daw dapat namatay siya noon. Ewan ko kung totoo. Hindi ko pa napanood yung Zeta eh, pero ang dami nagsasabi maganda daw eh. Kahit si Gilroy nga nagustuhan yun eh. 'Di ba? Sabi ni Archives gusto niya yun. Top 1 niya ata yun eh. Sa series niya. No, pag papanoorin ko na siya noon, bigla siya nawawala sa sa Gundam Info. After ng meron sa Gundam Info. After ng Origin, IBO muna, Origin, tapos yung Mobile Suit Gundam, yung una. Pinapanood sa akin ni Roy yung mga build fight, yung build divers. Yung fighters, di ko pa napanood, pero yung divers, tsaka yung ano ba yun? Sumunod Re-Rise. sa divers? Re-Rise. Nasa ibang planeta. Re-Rise, ayun, yun. Nag-spoil agad. Relax ka lang. Relax ka lang. Nagbago ng logo si Gundam Info. Hindi ko alam. Teka lang, Gundam. Ang galing ng logo nila, letter G. Smart. Hindi ko type yung font, pero maganda tong G. G na. Ano meron Ayun, yan? IBO. IBO meron Info. pa rin. Wing. IBO, Gundam Wing. Yung G-Cox, hindi kasama sa bagay. G. Ito, Seed. Special. May Seed sila. May trailer yung Destiny yun. Sino to? Sino yung bagong character nila yung kinakainisan ng lahat? Si Artron. Ata? Hindi, yung bago. Sino bago? Iba si... The Seed?
Yung Kira tsaka si Artron, di ba? Tapos may pangatlo na, bago to eh. Yung ano. Ay, hindi. Akala mo si Artron kasi magkakamukha silang lahat. Pares sila ng buhok kasi. Tsaka nga, magkamukha nga silang lahat. Pareho silang mata. Pareho silang buhok. Nakalimutan ko yung pangalan niya. Yung pilot ng Destiny. Really. Isa pa yun, magkakamukha lahat ng mga nila eh. Mga mobile suit nila eh. Yeah. Oo nga. Pero kasi parang alam mo yun, Gundam basically lang talaga. Tsaka parang kung napansin mo, iba't iba lang talaga yung setup. Iba't iba yung backpack, iba yung weapon. Pero ang daming may gusto nun. Ang daming nga may Meron fans sa dito, meron dito Ako yun dahil ang di ko iba pa ulit eh. Sid. Hindi ko pa pinapanood din kasi yan. Panoorin mo Pero ang kasi pag masyado siyang pag maraming naghahanap, yun yung parang yun yung ayoko kolektahin. Ako lumaki ako sa Wing. Pero yung Wing Collection. Zero lang yung meron ako. Kasi sa master grade, mostly HG yung mga kinolect ko, pero pag master grade, naisip ko mag-stick lang sa mga protagonist, yung kahit isa lang sa mga nila, mobile suit. Like yung nakompleto mo na kay Amuro eh. Kay Amuro, di ba? Nakompleto mo na. Na lang. Yung Rick DJ na lang na Rick DJ Kai. May Kai ba siya? Yung orange. Sa Saka narrative? yung Hindi, siya? Parang saan mo nilabas yun? Iba yun? Sa isang kulay orange eh. Okay. Rick Alam ko DJ, na. yung kulay orange. Tapos Alam ko na. Sa Moon yan. Sa Moon. Sa Gundam Moon series yan. Sa Moon. Para kay Amuro yan. Para kay Amuro. Lahat na lang. Para kay Amuro yan. Tapos yung isa. Tapos yung may Federation Shield yung Kai. Kaya nagtabi ako nung pag hindi ko natiis, may nakatabi akong silver bullet. Baka yun yung gawin kong backpack sa DJ. Suppressor. Kukosto mo na lang Lahat ng bida nga, Kasi yung shoulder, hindi ko kompleto mo na. Sa yata ito eh. Ano ba to? Anong GM to? Yung sa shoulder ng Kai. Sa Rick Diaz. Jeda ba? Tama ba? Sa Rick Diaz ata Sa yan Rick Diaz. Alam ko kasi alam ko may mga parts siya galing sa Rick Diaz eh. Alam ko yung backpack niya yung orange. Oo. Yung Kai, yung Rick DJ Kai naman yung shoulder niya parang kinuha sa Jen. Oo. Which wala pa. Oo. Nauna pa yung third party gumawa ng Jeddah. MG pa, 'di ba? Tama ba? Teka guys, teka, nawawala tayo sa meron pala tayong community question. Ayan, teka, nakabukas na siya sa akin kanina kaso Okay. layo na nung si Joseph yung magli-lead game. Kasi siya yung gumawa ng kudos kay Joseph, lahat ng graphics siya gumawa. What is your Gunpla Christmas wish list? Bumalik sa topic. Ako, yung sagot ko dyan is yung Camfershware, yung P-Banday. Wala na akong pera, kaya kukunin ko dapat kay Bogs yun kaso kaya wishlist. Di na kaya ng Kaya wishlist na lang powers ko. Kaya wishlist na lang siya, tama. Hanggang wishlist na lang tayo. Malay mo, di ba? Teka, meron kang sumagot Sino yun sa I swear. I swear. I swear. Ikaw, JV, ano yung wishlist mo ngayon? Madami ka nang binili Actually, madami ka nang binili. Ayan. Mostly, ubos backlog Pero kung meron man akong kit na gusto ngayon, is yung access model na Kshatriya. Ganda Mahal ba yun? Kshatriya. Resin yun, di ba? Resin. Nasaan na siya ngayon? Nasa 5,000? Nasa 5K? Oo. 5 to 7,000 ko siya nakikita Grabe. Laki kasi, Marami dito mga pre-order. 100
Sila din yung ano eh. Parang pagkakaano ko, sila din yung gumawa nung ano, yung GP01. Ah, hindi. Di ba si ano yun? Parang related sila. Kay access Okay. mo. Yung GP01. Hindi nadidemanda. Okay, teka, sorry. Back to community question. Ako yung sagot ko lang is ano eh. Dahil aspirational nga. MGG self kung maglabas man si Bandai. MGG self Berka. Yan. Automatic buy yun. Pero kumuha ka ng ano, nung upcoming na HG ngayon sa T-Bundle. Meron nga ngayon eh. Naka-pre-order $50. Kaso meron na ako nung ano eh. Yung Nauna? original niya na ano, yung nauna. Pero pinaganda nila eh. Nilagyan lang nila ng ano, yung articulation tsaka ano, yung parang yung chest section niya may glass, may plastic, transparent plastic. Oh, imbes na sticker, meron na siya. Pati yung sa mata. Una, nagpipintura naman ako. Pangalawa, hindi naman ako mahilig sa dynamic na posing. Kasi ako pagka-build ko, diretso balik siya sa box tapos tabi na, wala na, hindi ko na. Picture ako lang ng isang beses, tas okay na, tapos na. So parang hindi siya ganun ka-feeling sa akin. Pero kapag MG yun, automatic yun. Okay, what's in your Gunpla Christmas wish list? Yung sa Philippine community natin, ito si Totoong Posa, Star Sazabi and Shanglong Nu. Changlong. So pair siya. Hindi ko alam kung bakit kailangan ano, tinanong ko siya, hindi ko alam kung bakit kailangan bootleg pa yung kailangan niyang bilhin. Pero yung aspirational list tayo. BN Head Volume 1. Actually, ito ang ganda to eh. BN Head Volume 1. BN Head Volume 1 RX78-2. Ito! Access model ka siya, Tria. Parang ikaw. Pareho kayo. Kalain mo yun? Okay, ito. Rainfong, reissue of HG, Amazing Red Warrior. Hindi ako familiar dyan. Ano yan? Build Fighters. Okay. Kaya. Ito, haba ng pangalan niya. Si Kira. Bandai Spirits HG, Bandai Spirits High Grade. Parang kinaki-paste niya lang to eh. Kasi kompleto. ZGMFA 262 PDP Mighty Strike Freedom Gundam. Okay, ngayon na-curious ako. Ano ba yan? Ito yung bago. Ito. Okay. May katana. Okay, hindi ko pa alam kung nung pinagkaiba niya sa mga versions niya from the previous series. Yung backpack niya. May katana siya. Tsaka may katana. Yung backpack niya ginto. Actually, hindi ko maintindihan kung bakit siya gagamit ng gold for inner frame. Kasi di ba malambot ang gold? You are gold. Pero, ewan ko, iba yung effect. Di ba kasi sa Seed, parang yung true colors nila black talaga. Tapos, pag naka-deactive mode, tapos pag nag-startup, doon sila nagkakakulay, di ba? So, baka doon nagkakakulay. baka iba talaga yung yung material ng inner frame. Clear call. Mga color changing ba sila? Parang yung mga mag color changing depende sa temperature. Color changing mag. Kapag umiinit, natatanggalan ng ng damit. Okay lang. Hindi ako fan sa Mighty Strike. Fan ako sa Yossi. 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 Ano Okay. pa? Ano pa? Moving on to the international. Marami dyan. Camper? Camper sure. Ay, sure yan. MGX Strike Freedom. MG Yakushiki PG00 Racer. Isa pa to, di ba parang ilang versions pa si Double O. Madami. Popular din yan no? Yeah. Si Sir Alex, yung owner ng Arcom. I think Kat Silva, Orion Dominator. I think. My wife just ordered me one for my birthday. Ito, nakuha na niya. Not for his... Sana all. My wife ordered me for my birthday. Isa pa to
Ikaw ka na. Reply. Isa na ako. Ikaw na. Marami tayong Congrats. dapat yata every recording natin meron ako nare-reply ng congrats. Ito, next. You know Zach? Ayan. HGUC MSM 10 Zach. Zoc. Okay, Yan hindi ako yung familiar gusto kong kung ano yan. makita. Lock. Yan yung gusto kong makita. Yung mga gusto Gusto kong makita? sagot. Teka lang. Nasa ilalim eh. Nasa backlog. Yung ano. Ayan. Hindi, buo na yung ganyan ko. Hindi ba parang kaka-review lang nito ni Hindi naglalakad siya. Zaco Aurelius. Hindi ko alam. Ayun no, kaka-review lang niya 1 month ago. Sabi na nga ba kaya familiar yung tsura niya. Kaya niya Ang siguro cute lagay niya, sa wishlist kasi na-review ni Zaco Aurelius. Dalawa yung dalawa yung parang yung mata niya lumilipat din sa likod. So wala siyang Lumilipat sa likod. so wala siyang blind spot. Anyway, Malaki siya. ayun na, kinuha na niya yung zap Yan niya. o. Ayun no. Baliktad. Ayun na yung Di ba zap. pareho yan? Harap tsaka likod? No, kaso wala, yan. Yan lang siya maglakad. Yun na yun. Parang nabasa ko sa lore niya, lumulutang lang daw siya ganyan eh. Oo, alam ko lumulutang Kasi di ba lang din underwater yan. dapat siya? Oo, underwater siya. Tama. Oo. Yeah, ito yung gusto kong usapan. Yan, lore. May konting lore sa suits. Ganda ng Zap. Ganda. Ang weird Kaya- eh. Ano sa weird. Ano pa? Southern Cross Mga Zaku ano set. ko, yun. Yung mga ganitong mobile suit. Southern Cross Zaco set. Anong pinagkaiba niyan? Meron yan si Ay, labas ko rin ba? JV. Meron yan si JV. Meron ka rin Nakita yan? ko na yun. Oh, meron siya nun. Nakita ko yun. Well, Dapat- ano na, naka-weather na lang. And kumpleto niya yan. Kumpleto Yan, niya. oo. Ito, binibenta to as Okay. isang set? Or ano? No. Kailangan mong Hindi. kumpletuin pa isa-isa? Isa-isa. Ano ba yan? Isa-isa. Pag maglalabas sila, talagang inabangan ko. Ganda eh. Ganda yan. Origin Nasaan na din sila? kasi yung So, ano kit. pinagkaiba ng bawat kit? Parang ano siya? Yung colorway, yung ano lang niya, yung colorway niya tsaka weapons? Oh, may camo decals yan. O may variation yung ano? Camo decals. Sakit. Yung ano dyan eh. Isang beses lang ako pumalpak sa decals dyan eh. Pero ang hirap, talagang kailangan mo ng mark setter at saka software. Water slides ba? Southern Cross. Water slides ba? Oo. Saan to? Sa Origin ba to? Nice. Oh, sa origin yan. Sa movie. Yung sa movie. Yung Kukurus Island. Okay. Hindi ko pa napapanood yun. Kailangan ko panoorin. Parang in-expand nila yung ano. Ganda ng kuha nito. Oo. Ginamitan ng bulak. Na headshot. Kawawa naman. Parang nag-enjoy siya dito sa photoshoot. Nag-enjoy siya. Nag-enjoy siya sa photoshoot nito. Alam mo, nag-enjoy pag madami. Mahirap yung, hindi ko mahirap yung ano, yung kompleto sila. Nako, na-act sa mukha. Ang dami rin niyang effect parts. Mga nakuha niya sa Action Bible. Parts. Okay din yun, no? Kung may Action Bible kasi, kuha ka ng Kompleto ka na sa lahat. Zaco na may hawak-hawak na 10 commandments. Bigay mo kay Kira yung 10 Commandments. Forever White Whale, because the Bureau of Customs apparently lost my order. HGUC Neo Siyong. Kinuha niya yan. Beast Titan yan. PGU and New. PGU New. Tingnan mo ito. Okay. Tingnan mo itong Hindi pa sa nire-release yun. Mahal. Ito, pinicture to nung huling gathering. Basta alam mo na yung reference yun. Sinema mo sa akin? Teka. Perhaps Bandai could make an MG version 2 of the GPO1, GPO1 FB, and GPO3S. If there were any kits that deserve this remaking, it's those three as well as any others from the Stardust Memory. Maluma na yung mga yung mga MG ng Stardust Memory. Ito.
Ang dami ko nakikita niya na ano eh, na binibenta na mura lang dito. Stardust would be nice to see a Zaho 2F2 version 2 Domtropen. What's a Domtropen? Domtropen. Wala, dom lang na tropin. Salamat. Salamat sa napakalinaw na explanation, na paliwanag. Maangas yung granada niyan. Parang firecracker lilipad tapos uulan ng ng bomba. Sa ano yun? Sa Unicorn. Nabayan niya sa Battle of Sa Torrington Base. Ano nga ba yun? Napakaganda nun yung Torrington Base. Torrington, yun. Sobrang nakakalibog. Yung mga Grand mabilis to lang grand yun. talaga. Lastly, MG Death Scythe or MG Talgis. Okay lang. Actually, gusto ko yung Talgis na Flugel. Ay, we. Hindi mo ano yung Gusto mo na lang. Yung may Kami yung pakpak. Tolgis na monument. Oo, hindi ko nabutan yung kay Bandai nun eh, nung nilabas nila. I mean, Tolgis na monument. Pre, yung PG. Pwede rin. Actually, Yung 160. nung Tolgis. nung dumalaw kami dun sa sa shop dito na kasama yung mga anak ko. Kasi nakwento ko kay Roy to yung binilan ako ng mga anak ko ng model kit for my birthday. So nagpunta kami dun sa sa shop. Tapos habang namimili sila, hindi nila alam kung anong gusto nilang piliin pa for me. Nung tutulungan ko na, tinanong ko yung yung nagbabalay ng shop kung meron sila nun, yung monument repair. Tinawanan lang ako. Bakit? Bakit? Kasi wala silang stock. Hindi ko nga alam, tinawanan lang ako. Okay, edi wala. Salamat ha. Baka marami naghahanap. Ganda rin eh. Labo ng trip. Meron ka ba doon, JB? Yung monument repair? Wala man. Pero nakakatukso rin. Ganda eh. Either yun or yung Ganda yung mga kuha Saka yung hita niya. Tutuwa ko sa yung hita niya parang paparehas kung frosty cut. BBC. Yeah. To? Alam mo yung reference niya? Ayan, yan yung akin. Yan yung Southern Cross ko. Kompleto yan. No. Pero yung Giant Axe, kinuha ko lang yun sa yung sa GTO na Black TriStar. Bagay. Kasi ang weapon kasi niyan dual axe eh. Tapos sa double dagger. Kasi naisip ko sa kanya, bakit di na lang laki yan. Straight build lang to. Weather dyan. Pag na-zoom in mo. Except yung GM. May alay. Siyempre, dapat malinis yung GM. Titirahin nila yan isa-isa. Hindi halata pero weathered. Yan yung masarap. Yung mga GTO ba na walang glass yung niya? Yung sa visors niya? Wala. Ang ginawa ko dyan, yung sa Beam Saber, yung kulay pink, nag-cut ako tapos dinikit ko dyan sa niya. Para mas kita yung mata niya. Nag-cut ako ng malikit. Yan lang yung nakukulangan ako sa HG na sako. Wala siyang yung wala siyang windshield. Walang windshield. Gusto ko dyan sa ako ng GTO, yung sa mismo mono ay niya naka-emboss siya. Para mas unlike yung nauna na flat lang siya, lalagyan mo lang talaga ng sticker. Talaga mo ng sticker. Oo, yan talaga meron siyang emboss siya. Yan silala. Yan, mas kita yung weathering dyan ni Laro na yung yung leader nila sa gitna. Ay, sinay ko sa'yo yung yung kay sinay ko sa'yo yung featured Sep. Parang alam ko kung bakit mo napili ito. Bakit naman? Kasi may puwet. Di ko nga alam kung anong figure yan eh. Figure rise kaya yan? Or... Alin yun? Ito, papakita niya. Yung statue. Oo nga. Figure siya. Sino ba to? May puwet. Di ko nga napansin yung puwet eh. Di ko nga napansin yung puwet. Pero yun yung binanggit mo eh. Sige. Sige. Sige, I believe you. Ganda na kuha niya sa likod. Hindi dahil sa puwet yung buhok kasi.
Ayun, oh. Sige na nga. I believe you. Meron tayong bagong, Nauuso yung ganito, no? Yung Ano? LED strip. maganda eh. LED strip na ganyan. Ganda. Dagdag aesthetic. Tinry ko nga bumili sa hardware. Mura lang pala yung ganyan. Papagawa ka. Mura lang pala. Meron sa Daiso eh. Ay, we. Pero anyway, meron tayong bagong thing regarding sa pag mag-feature. Parang i-rate natin 1 to 5, 5 being the highest. So, ikaw, JV, anong rating nga pala, mo dito? napag-usapan nga pala natin. Sa kuha niya, tingin mo. Nakuha. Puwet ba? Bro. Sige, anong picture yung nagustuhan mo? Dami niyang sinende. Si Marida pala to. Si Marida. Hindi ko nga alam kung official to eh. Merida. Pero ang ganda, no? Si Marida post. So, ang close-up. Close-up. So, pwet? Aling close up. Hindi yung puwet lang. Yan. Yan lang yung close up niya eh. Yan. 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 Ano rating mo dyan? Ichiban Koji. Pag-picture So kasi yan. Banpresto. Banpresto Ichiban Koji. Siguro sa akin, 3? 3 sa'yo. Ano yung nagkulang? Yung lighting? Hindi, kasi ano yun. Lighting. Parang madilim nga, no? Tapos, ano yung picture na bet mo? Yung puwet. Bet ko yung puwet. I would say composition-wise ito. Yung malaki, no? Yan, okay din yun. Balance kasi sa... Composition-wise. Actually, mas okay yan eh. Actually, mas okay yan. I would say... Parang tabi yung camera niya. 2 out of 5. 2 out of 5 sa'yo. Tabi nga yung camera. Tapos, yung lighting niya is di ko masyadong maintindihan. Kasi ito, dark tong section na to. Hindi mo kita yung mata. Although, not sure if yun yung purpose niya. Na maging medyo moody. Pero, kung ganon, better if this entire background was dark. Oo nga, Itong background niya na Pag yun. may backdrop sana siya. Yung gantong lighting, yung lighting on the figure itself, okay yan on a dark background or on a plain dark background. Hindi yung ganito na kita mo yan. Siguro kung naglagay siya ng cartolina dito sa likod Pwede para pa. na-diffuse yung ilaw. Kasi ngayon kita mo yung dalawang source of light niya eh. So kung na-diffuse yung ilaw tapos na-darken, it would add to the mood, I guess. Feeling ko, actually, ewan ko lang pero feeling ko na parang out of the box niya sigurong pinicture niya agad. Without thinking. Parang ganun. So parang sinishare lang niya. Parang to showcase. Oo nga, showcase lang. So sa akin 2 din. Kasi walang backdrop, yung lighting. Feeling ko yung gamit lang niyang ilaw, yung sa light bulb sa kwarto niya, no? Ayan. Lamp, less lamp. Lamp lang. Sige, next kuha tayo sa group. Next time. Anyway, ayun guys. Thank you for watching.